DXRU 1188 Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:08. Sakit man sa hingtudan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Piritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Piritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Piritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May ngapon, kumusta mga kaigsunan na karugan lawa adlaw nga Bernes, Pizza 29, nahuman ang pista din sa ato sa Cagayan de Oro, among gipanginaot nga nag-enjoy mo, nalipay mo, o nalingaw mo sa nagkalalayng giandam nga mga kalihukan sa nangagi mga adlaw hantod kagahapong adlaw. So ulit na mo, I hope nga lingaw mo, na pura mo sa inyong nakita nga mga kalihukan din sa atong syudad. Kudos sa mga organizer sa usab at the same time. Ang palibot din sa ato sa kahaponon karon din sa atong syudad may pagkalandong-landong, no? May taog di gini siya mag-uwan landong-landong lang ganahan tanana. O dili pod matawag nga init kay naa may mga pangadod nga nakasampong sa silaw sa adlaw. Ambot lang sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Naa magod si Jacinto, no? O ambot o habag at tipon lugar ni sila. So ato lang kuan panagan-an ng mao mga panagna sa ato mga weather forecaster. Maghapon sa ato mga suki nga nagsunod din sa ato nga pagpanaguban. Ang programang Nuda Veritas, mabati lang ninyo katulos o sa kasimana. Alas 3 nga to sa alas 4 ang takda sa kapunon matag adlaw nga Lunes, Miyerkules ug Biyernes sa ato pakaron, no? O usala ni ka oras mutagad maminaw sa mga problema, mga pautana nga may kalabutan sa atong pamalaod sa pagkakaron. Kutob sa among masabtan og maabot nga mga pautana ninyo nga may kalabutan sa pamalaod nato sa pagkakaron, kapaningkamutan na sa Nuda Veritas nga matubag ma-explain para nga sabag ko sa pa makatunan og daghan sa atong mga kaigsunan nga mga katon, makakaton og masubay, masunod pod nila sa susamag bahin. Kay dili man ta Superman, no, nga ang tanan mahibaw-an na gyud. Samot na kamo nga naa sa kadaplinan, kamo mo'y una na mo nga gipahinungdan ining mao nga programa. Kay malisod kayo sa usa ka katilingban nga gipuy-an sa mga tao nga walay hinanawan, ilabi na sa mga balaod sa atong palibot. Kinahanglan nga sangkap kamo sa inyong kaalam o kahibalo o wa may mga formal nga education nga paabot diha kadinyo tungod kay di man basta-basta nga kapangakuhan sa atong kinabuhi. Ang importante maminaw o inyong sabton ang mga tubag sa mga pautana nga gitunol din sa atong pagpadagan sa Radyo Ultra. Ang programang Nuda Veritas aduna kitay YouTube channel. Gituyo sab kana nga aduna tay YouTube channel kay aron sa ingon nga masayon para kaninyo kaso og labad niyong ulo di nyo masabtan so ma-review ninyo diha kay gipost man ang kinitibuk-an nga proceedings sa programa sa Nuda Veritas diha sa YouTube pinagi ni GC
o gipost na diha. So tultulan lang ang among YouTube channel pinaagi sa pagdaya ay dayal kaning tumla, no, kining sa YouTube, no, mo kuha lang mo, i-type lang ninyo Nuda Veritas CDO atong balikon Nuda Veritas CDO. Pag human yung tulpok diha, tulpok, no, magawas dayon ang nagkalalayng episode sa programang Nuda Veritas. Magpili lang dayon mo unsay topic ninyo. Ang estilo sa pagtubag sa inyong ipadangat ka pangutana kuane kining deliberative discussion, dili ni minugbo nga tubag, dili outline type. Ang tumong og tuyo tungod kay bag-o pa nato madungog unya dili patahanas kaayo ilabi na sa ato mga suking tigpabinaw nga naa sa kadaplinan. So gikinanglan og among nasabot nga amo gining i-explain diha kanyo munang taas-taas silbi ang among tubag sa inyong mga pangutana. Okay. Ala, sige. Nagkasinabot ba ta? Ako sige ko istorya din eh. Gasigala inyong mata. Problema gigaya na kung maunang kalaki ha. Sige ha. Magsugod na ta og tagad sa inyong mga pangutana. Oo. Kadot. Ang una na tong tagdon nga pangutana gikan sa atong programang Nuda Veritas gikan ni Septem Virgo. Nuda Veritas, question Sir Frank, naaba sa balaod na to nga naay katungod ang iyan or uyuan nga kuhaon sa custody sa abahan kung ang bata pinasagdan na sa amahan sa pag-atiman kay patay na ang mama sa maong bata. Alright. Ato ning ipasabot og mayo. Kung question sa custody sa atong mga bata, namatay na si mama, natural ang bana mooy mo sapupo sa pagmahal, pagpalangga. Kay siya man ang halili silbi o buhi pa to ang asawa niya. Silang duha mo'y magtambayayong sa pag-alima o pag-atiman sa mga bata. Okay. May tabo lamang nga ang amahan mahimong kahikawan sa iyahang pag-custody, pag-amping, pag-alima o pag-atiman sa iyang anak kung siya usa ka irresponsable. Kaya dili man maayo nga talanawon sa usa ka bata nga nakamatkon siya og buot, nitubo, nidako na siya, unya nakita niya ayang immediate nga mga palibot. Ang palibot silbi, kiniya og batasan siya nga man na irresponsable. Dili ka na maayo nga panagignan or sample ngadto mismo sa mga anak. Kay kung mudako niya ang maong anak, makasunod ka na sa binuhatan nga nakita niya sa amahan. So, unsay magakitabo? Normal sa mga immediate nga mga relatives, mga uyuan, iyaan, nga dili gyud malikayan o mo man ang atong kustombre, mo man ang ato ang makita nato nga batasan og kaniya diya mismo sa mga kadaplinan. Oo. Pero dili nimo ni basta-basta masaksihan kining maong batasan og kaniya sa mga adunahan. Lahi manggod ang perception sa mga adunahan. Lahi ay ilang pagsabot sa kalibutan. Ilabi na kunisgutan ang pag-atiman sa mga kabataan. Lahi, managlahi yun, absolutely. Pero kung man na ka sa mga kabarangayan, sa kadaplinan, sa ginagmay ng mga community, naagi ng iyan, naagi ng uyuan. Mutabang na sila, mualalay. Ilabi na ko palitan karon. Si Papa, si Pedro, na anak, apan dili makadahan og atiman iyang papa, palahubog. Di nga ni magkakakitan, di silang balay kay tuwagay standby sa lain nga silingan. Ikaw nga iyaan og uyuan,
nga magsudong sa imong pag-umangkon. Magsudong sa anak sa imong pag-umangkon. Unsa may bation nimo? Nga way gaatiman sa anak sa pag-umangkon. Imo ginang sa pupuhon ato ng batasan nga mga Pilipino, ato ng characteristics. Ato ng characteristics. Wala li swerte ang bata in town kay nakabaton siya o sa kaamahan nga supingko pud kayo pangutok. Supingko. Pero atong timanan, the primary responsibility rests upon the shoulder of the parents themselves. So in this case, namatay ng asawa, ang bana mo'y mulihok. Pero kung ang bana tambaluslos nga dako, natural sa pupuhong yun sa iya mga immediate nga mga parente. Dili ni nalim. Ambot. Pero kiniingon ni bitaw nga closely knitted relationship sa atong mga kabataan diha mismo sa mga kadaplinan. Murag kuli na to makita sa mga tao nga naa sa nakatungtong sa di alta mayor selbing nga mga ginikanan. Murag wala na. So kini mo pauta na kung tabalos-los ang iyang papa, natural mo sa pupog yun ang atong mga immediate nato nga mga relatives. Niya ha. Marelate ko lang niya. Madunduman ako. Katong akong papa, mangingipo mo itong lubi. So, naipanahon nga, manugon ang mga suki niya nga, ipatugbong siya kay pangipo lubi. Kunya, ang mabilin ako na lang. Asa man niya na ibilin. Manugon ka na siya. Ang iyang tugunon, ang iyang mga igsuon. Itanatan araw ko, palihog lang. See? So, logical and customary on the part, kanato nga mga igsuon nga mga talimoy-moy po. Magtinabangay ba? Magtinabangay. So, going back sa imo nga pangutana, nga pinasagdan na sa amahan sa pag-atiman kay patay na ang asawa sa maong bata. Kadot lang. Ang pangutana nimo asa to. Sir Frank, nabas balaod na to nga naay katungod ang iyang uyuan nga kuhaon sa custody sa amahan. Kana siya remote na nga immediate lugar, no? Kinamanikamot ang amahan. Na ay panahon gyud nga murag naipit na gyud, wa na siya kapadulgan, mo na nga ang mga uyuan kinanglan mo rescue aron maluwas, no? Aron mahimong safety pod ang kaugmaon sa ato mga kabataan. Natural ato ng kustumbre, tinabangay. So Mr. Septem Virgo, kung nabalos-los ang gabahan, huwag itay mahimo atong i-rescue ang kaugmaon sa atong mga anak. Mga pag-umangkon silbi. Okay? Pangutana gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Sir Frank, pwede ba makasuhan ang mga anak sa kontraktor aning mga anak sa flood control maski tuod anak lang sila? Dili oy, wa man sila labot. Gawas ko ng anak is part of the crime. Pero kung sila ordinarily bata lang ni sila, dagko na, no? Ipa-school lang sa ginikanan. Wa masab siguro mangutana ang mga kabataan nga kinikortaha asa man ni dad sa flood control ni. O bisan pag mangutana, nabay krimen ang bata? Wala. So dili mahimo nga i-appeal ang mga bata. Ilabi na kung kini mga kontraktor sugdan na sa pag-file og sumbong. Kasuhon kining grabe nila nga pagpanapi sa atong gobyerno karong mga panahon na. Makalilisang. Okay?
gikan ni Melbourne Arturo Dumagpe, katong pauntana gikan ni Duda Beritas naman, Rodney Rock'n'Rolla. Melbourne Arturo Dumagpe, ingon pa niya, Duda Beritas, si Frank, nag-apply og trabaho akong manghod, apan wa dawata, naapa daw siya pending kaso sa pagpangulata. Di ba minor offense na rana siya? Mababagan di ay gihapon if makuha kag clearance. Kon amang krimen na reflect na gifile na siya formal nga sumbong. Kung ma-file lang kag formal nga sumbong niya pending sa usa ka korte, normal nga kini nga kaso nakasabit na sabni na record diyan dapita sa NBI or sa pulis. So panahon nga maglukat ka, makita dito mo alarm, no? Siguro na ilang code diha magkiblat-kiblat nya dayon pagtan-aw nga nagakiblat-kiblat naibot ipasabot. So kung ingon na diduso ako po nga employer na ako ga-apply nga tao silbi nga nag-apply sa akong opisina. O ingon ni palitan ang nabutang diha mismo sa clearance nga naipinding nga criminal nga record diha sa korte. Magduha-duha sab ko sa pagdawat. Magduha-duha ko. So ang buhaton nini i-clear gini. So og clear tanan, pag pangayo nimo og clearance, clear tanan. Wa kanay sangitan. So, sulbaron sa nato na. Ako bitaw, lukat ko NBI kaniadto. Dili ma-release diretso ang NBI clearance sa kuha. E naaman dito, ingon pa sa taga-NBI, sir, na may na-hit ka man. First time nga nadugog na ko ang pulong nga na-hit kuno ko. Nakuun sa kining buti pasabot na igo lugar ko kay na-hit. Oo, nako, wa man ko mapakog nga unsa ba kini nahit. Ambot ipasabot nga naa kay record. Dili ka pwede matagaan og clearance ka naay kay record nga pending nga sumbong. Unya gitres nako. Rustling nga kaso. Nangawat ko og hayop. Unya didto nahitabo sa Cotabato. So, nag-explain ko nga, imposible sa kayang Cotabato, nga ko kanha diya. O diya, nangawat pag yung lugar ko gayupan sa giguyod na ko pingon na sa pingon dinigikan sa Cotabato, imposible magkain na may tabo. Di ay kay daghan kaluha og mga pangalan. So, unsay gihimo, ingon sila mag-execute ka lang, sir, og affidavit nga dili ikaw. So, ga-execute ko affidavit. Natagaan ko sa clearance. Siguro, pag double check nila dito, maone, kani nga di gideni siya, na-cleared silbi. So, bisan og magayo ka clearance, pero naay pending ka, muhit ka, dili iluwa ang records nimo, di ka matagaan og clearance. Mo nang usahay, problema. Oo, problema. Ang remedy na iklaro gyud na sa korte. Labi na kung tinuol ga ikaw gyud mismo ang nahintungdan nga galukdo kas kaso. Di pwede. Okay? Sige. Gikan ni Suroy ni Libs. Nuda Birita si Frank kung napamatudan nga mapamatud-an ba nga gipiki nimo ang imong TISDA in situ. Pasabot ba ani nga di na ka makakuha og tanang in situ. Depende sa policy sa opisina sa TISDA. Oo. Ilabi na kung na-secure nimo nakakuha kag in situ,
through fraud and deception. Kini kriminal ni. So ako lugar nga taga TISDA nakakuha kag in situ. Matingal ako, magduha-duha ko sa imong pagkatao na dayon. Ang imong integridad sa imong pagkatao mahimo nga questionable. Kay nakakuha ka man unya dili sa tinaro nga paagi. Kay piki man mapamatud-an ba nga gipiki nimo ang imong TISDA in situ. Taga TISDA ra pod ang maka-double check ni. Namago na sila code. Nabi karon og na missing. Di mao. Ingon din sila kuan ni kining fake ni fake. Blacklisted ka na. Ang pananan ako nimo bugoy ka gyud. Bugoy ka gyud. Kay imo man gi-fake. Siguro na uban makalusot na ini. Ambot lang karon sa mga binago nga style. Kaya ganito, membro pa ko sa Philippine sa police, no? Membro pa ko sa panel sa mga interviewers, aplikante pagka-pulis. Membro ko na 5 kami. Usa ko sa napilian nga nahimong membro sa board, sa panel sa mga tig-interview sa aplikante sa pulis. So nanamo dito, ang tanang nga mga aplikante, records, folder, tanaw dito. Akong tapad, nakamatikod nga tanawa nga naibay. Kung sa man kung ano, murag fake man yun Civil Service entrance exam. Ang nakasayop kay hastang serial number wa mausab. Unya ang mao nga serial number na share pod sa iyang amigo nga aplikante. So duha na lugar sila. Gidouble check na mo fake. So ikaw magtanaw sa mong aplikante, moingon ka gyud ka bugi-bugi gini dawana, no? Apply pagka-pulis. Kini at that time ang batch nila mautong dagan nga matay ditong dapitan sa Alai Manolo Fortich Bukidnon kadumdumo na ga-jogging ang mga kadite. Sila na to mga aplikante nga nakapasar. Kanya gasugod na silang training. Katong duha gi-eject kay gahupot og mga fake nga mga documents. Na siguro makalusot og dili gyud kutihan sa pagtan-aw. May nga nitong isa siya nga tapad mamiglingkod sa tan-aw gani. Tan-aw pug ko. Ako po mismo gaduda. So nagmeeting mi kaming 5. Na-recommendation sa congressman, please accommodate so and so being an applicant. He is kuan mo kana mo kini labud-labud nga istorya signed by a congressman. Di lang ko magsaba o kinsa nga kongresista. Basta kini ara dinis dool. Palaban lugar, palaban. Di man nato mabasol kini mga congressman. Ngano, igo man lang na sila mo perma. Kaya kanang ilang mga recommendation proporma man na. O pabuhat man lang diretso niya na perma lang. Kung natunto, perma po siya. O siya magtuo, wa po siya maghunaw na siguro nagsalig po siya, no? O siya magtuo nga ang usa sa mga attachment kay resulta sa entrance exam. Kaya di ka man basta-basta mahimong police, you have to pass the exam. Police entrance. Dito natiklo sila. So, unsay moral lesson? Ang moral lesson ini mao nga once mag-a-apply ka, situate nga mga credible ang imong mga credential. Baga ra ba gyud na? Okay, di man lang usa ka clearance.
I think ang ilang mga clearances tanan, no? Bisag sa Armed Forces part, ang clearances sa Armed Forces kung gusto ka magsundalo, magsugod ka sa barangay, barangay clearance, fiscal clearance, tanang mga clearances, court clearance, NBI, tanan, ingon ragod na, mura mag-anugon kayo ba? Pero, di na ito may bawaan, basig na ay nakalusot yun. Di ba? Naman siguro yun na nga mga kaso malutsan na invalidate. No, na ako'y amigo. Kuha na ni Lord. Natingala ang unsa niya. Natingala ang mga kailan niya, higalan niya, nga, na-promote man. Na-promote. Na, gobyerno man, so therefore, ang imong mga credential must be in accordance with the requirement under the Civil Service Law. One of which, eligibility. So, natingala itong nakaila. Eligible din ng atong amigo. Na-promote man. O, na-promote. Kaya ang requirement na to, eligibility usa, na may ang eligibility kuno. Pila istorya nila ba yung kuan? In less than a year, nasakpan nga ang credential fake. So, gibakwe, gi-invalidate ang iyahang nga credential. Imbis nga, yes, gimong no. Natangtang isa sa iyahang nga trabaho. That alone is a simple fraud committed. Ang fraud god is a mode of committing crime for being dishonest. Magbantay mo. Okay, sige. Dinhin na itabo sa ato Alright, El Guerrero, kulba kaya ba? El Guerrero Junjun Macas, Nuda Biritas. Ay so sir, nalagot ko kagapon ba? Abi ko City of Golden Friendship ning syudad na to. Ngano man lagi walay ni imbita sa ako og pamista. Nasuko. Nautana nga no man lagi nga way nangimbitar ko no niya og pamista. Napas mo in taon ko kay wajud ko miagda nako nga maniudto. Nga maniudto. Sige lang, makabalos ra ko Sir Frank sa ila. Mahimo ra ko kontraktor pohon. Ako pud silang pikatan kada pista. Nangandoy siya nga mahimong kontraktor naibog kagid siguro sa top 15 kontraktor sa Luzon. Luoy, no? Naman naman ang pista, sa higod pod, di man ta makakaon og way invitation, kay gasalig ta sa invitation, ilabi na kay syudad ni, lahis baryo. Sa baryo bay, kanindot sa kay sa pista, mura bag-honored, i-honor ka, nga nakaabot ka sa ilahang balay ka, mamista ka. Madunuban ako kanadto, atong mga karaan nga mga customary, no? Magbinaslanay. Magbalo silbi ba? Litang karon, ikaw na sa Pikas Baryo. Letter A, Baryo A. Panahon nga nagpista ang imong pare sa Baryo B, moadto ka didto. Kay parigod mo, unya na invitation. Pagadto nimo didto, magdala gina si pare A ug bisag unsa, usa ka kahang soft drinks, usa ka kaning sag-ob nga puno sa tuba, dayog daghan pang uban, no? Unya si pare A, mista siya sa pare B. Pag-abot pod sa panahon nga magpista si pare A, unya si pare B maopoy magpista, maoy mamista. Mubalos po na siya. Magdala po na siya o usa ka kahaga soft drinks, usa ka sugong tuba,
O, katong gidala sa ibong pare, imutong balusan. Munang kustumre ka nadto sa mga karaan tao. So, wala kinahanglan invitation. Automatic na na. Automatic na na. Ang ubang nga nakasaksi ko kay sa akong lolo o lula na ay ilahang bisita. Paguli, padadan og turta. Oh, niya, lami pagyod ang turta, oy. Pastang lami agyod. Tsokolate. Ambot og naaba na dinhi nga estilo. Tsokolate na to karon. Og dili lasyaw. Mura kag paghuman nimog inom sa tsokolate, mura ka sa og dagway ni Marcelo H. Del Pilar. Bigotilyo ka na dayon human og inom sa tsokolate. So pala istorya katong namista, padadaan nilang turta. Pag-abot sa panahon nga katong napadadaan og turta, mamista o magpista sila. Katong hatag og turta, mamista. Pag-uli na baslan sa maong gidaganon sa turta, palitang ro sa kadusin ng turta, mao po na imong dadon. Maayo magkaayo ang treatment, ang gawi sa mga kakaraanan. Karon din na ilabi na sa mga urban center, di ka makaasa din sa ato. Napa, ako ba nga ning mamista, pag uli, magdalagyan ng isa ka paa karning baboy. Morning ako nga nakita. So pag uli, humagpamista, na iyang hilaw nga karne nga maluto niya pag uli. Pag-abot sa panahon, katong hatag niya karne, magpista pod. No, mamista. Pag uli na dadan pod og isa ka paa nga karning baboy, balos-balos lagi. Murag kana kamo siguro nakasaksi mo na. Ambotog na apa ba na ron, murag wala na siguro, no? Siya, kinaraan naman na Frank. Kamo, maka na inyong pagtuo. Grabe, no? Anyway, mo na mga gawi sa mga karaan tao, siya, binago naman ta, Frank. Anong guy? Hiskot ka man na, nilami. Ako lang giricall ang mga nakitaan na to nga sitwasyon sa pagselebrar sa pista, itandi na to karong panahon. Yan, naapoy pista din eh. Dennis Carmen, ako'y amigo. Siya, ingon sa iyang asawa. Pulis man to, pulis. Gikuha na ni Lord Pog. Ingon siyang asawa. So, said Frank, maulit ko ng iyang kauban, mga kauban. Pulis, ambot niya ipasabot kaubang pulis. Nga naman, mutulog na lang kuno iyang ban na kay nahubog. Di ka po mangulit tong pulis. Sige lang ka po gainom. Ni mata na lang host. Katong napista. Ni balik ng po og inom. Siya grabe niya yung mga kauban niya. Uy, busog naman nung ta. Gusto pag yung mo inom. Nitulog na lang ang host nga pulis. Ni mata na lang. Tuwa pag yapon muli. Gasugod na po og inom. Pastil lang. So mo na nga diha nga itong mga kustumbre sa pulis-pulis, kani nga pagpamista, di na mawala hanto karon. Kung sana na mahimahay, Junjun Makas, kay wa kuno siya maimbitar. Pasensya ka lang, Jun. Uy, oo. Okay, laing pangutana atong hatagan o pagtagad din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Kining pista-pista na agini mga utang nga pangitabo. Tinod, mag-loan sa co-op kay magpista. Mangayog share sa mga anak ng tabangi ko, palit mo kamoy kuan angkon sa litson kay magpista ta. Sige, ang pala istorya. Ako ba nga pangutang?
ang uban ka pangutang. Unya utang gyud nga marka-marka ang sabot, meaning dunay kontrata. Dunay kontrata. Mamo gina karon, no? Naay kontrata pirmahan nimo nga nakautang ka mo na nga kuan. Naay mga governing laws may tugon ini. Ilabi na ang obligasyon sa pagbayad sa utang. Kinigod mahulog man ni ubos sa atong Civil Code of the Philippines, obligation and contract. Now, kini ayaw ikatingala nga naagyod human sa mong activity, kanunay kagyod nga panumduman nga bayre na to pare katong imong utang nga 5,000. Wa nimo bayre karon. Sunod adlaw nakita mo nagpadumdum na sad si pare katong imong utang pare. Uy hatod nga ma-irritate ka na, gisapot ka na kay sige kang gipadumduman kay nahurot na ra ba katong imong inutang nga 5,000. Tungod kay doon na kay kontrata ang gipirmahan, unsa inyo mga obligasyon. Ang imong obligasyon is pagbayad. Ang obligasyon pod sa pikas, ang pagpadumdum nga nakay utang og bayari pod. Kanus aman mo kapas ang imong pagkanunay o padumdum nga magbayad na sa utang. Na i-prescription period ni ini. Muna nga dili mo undang gyud siya sa pagpahinumdum nga bayran na nimo. Ang prescription ni ini may basta kontrata, obligation and contract will prescribe 10 years. Nga sa ato pa balik-balikan kapag paningil sa utang within the period of 10 years. Di ka gyud lungan niya na. Nga naman, kay kun mo kapas, o niya maingon din ka nga, nalimot na siguro tong akong giutangan, kalingkawas ka. Muna nga sige na silang padumdum, balik-balik, pare, bayre na to pare. Why? Tugod kay, maobligar ka gyud pagbayad, kay nakapirma ka man. Nakapirma ka. Di ka gyud maka-iskapo niya na. Ilabi na sa mga utang-utang. Na ilabi na karon kay pwede man nato ni makonek sa lain nga pangutana. Nagingon ka man, Frank, sa nanglabay nga mga kapanonan, nga dili mapriso kita kung mangutang. No imprisonment for non-payment of debts. Tinuod na, sigon sa atong batakang balaod. Apa na ay mga mga sanga-sanga ni ana nga pwede ka manubag. Nadili pod ka ang magakumpiyansa. Kay mag-ingon ka man, wa bitay na preso sa utang. Di ba mo nang sagad na ito madungog? Hadlokon man, wa may na preso sa utang part. Is that correct? Yes. Why mapreso sa utang? Ang magkakitabo lang usahay magkakaproblemahan ka kaning wala way na preso sa utang. Kay na ay mga tigpautang karon nga maro-maro sab. Maniguro silang kaugalingon unsa man Kung tugutan ka nga makautang sa imong amigo, maingon man ito imong amigo, wala ni problema. Pag-issue lang og chiki. I-garantiya bayad sa utang. So, issue ka o chiki. Di ay ang imong chiki uli pundo. Dito sa bangko, kahugang ko ang bangko nga bisag ibundak-bundak lang itong sudlanan sa kahaluga sa bangko. Mingon na lang itong taga-bangko, wa magyud diri, uy, o bisag 5 stabos, waban, naana iyang chiki, oh. Walay kwarta. Di ba? Na, unsa man nga krimen.
Nga angin niya ato bangon. May criminal liability ba katong nangutang? Yes. So, dili exactly and strictly nagpasabot nga, kung mangutang ka, di ka mapriso. Kaya naaman karon binago ng mga style, okay pare, pero mag-issue ka og chiki, kanang, unsa na siya, kanang pundudaan ba? Oo. To guarantee nga, pag-abot na ng pizza, muhatag ka yun. Dabi kay wa ka man, muhatag kay wa ka may kwarta. So, there is already a crime. So, imbes katong nag-ingon nga, non-imprisonment of debts, this time, mapriso ka yun for issuing a bad check, bouncing check. Munang balantayo noon. Tinuon man, ang atong balaod ng gingon nga, no imprisonment. Wala'y mapriso, oy. Dabi ka naka-issue ka man og bouncing check. BP 22. Kriminal naman na. So, mapriso ka kay kriminal na. So, dili yun exactly and absolutely nga tinuod. Pero kung straight lang, non-payment of debts, wa kay mga uban pa diha, pwede ka pa makalikay. Nya, isog ka pa. Ha? Paningnan ko ninyo. Di ko mahadlok. Kadi ko mahadlok mapriso. Kaya nag-ingon o balaod nga, kung mangutang ta, walay mapriso sa utang. Isog ka ayo, ingon sa itong nautangan, salig ka lang kaya wa ka makaisog chiki. Kaisyo ka pa, lumbia ka gud pa ingon. Muna usahay ang balantayo nun. Oo, bantayin lang na ninyo. Nimper Sandigan Ukmike, mayang hapon na Sir Frank, Minaw Noda Veritas. Okay. Always watching, ingon pa niya. Oy, mayang hapon po ni Ma'am Elizabeth Basilgo, no? Ma'am, mayang hapon ni mo diha sa Dindapitas, Lumbia. Nakamadiha, nakabungtod-bungtod. So, nakadool-dool siguro sa dagkom. Pusa, una mo nga makatagantam sa uwan, pareha mo ni Ma'am Faye Mundia. Amo to kasa si Ma'am Faye, murag nag-ingon man to nga, kagapon man to nga, mamista. Dadong kuno sa siyang anak. Kanya, nagsabot sila. Dito na lang kuno sila mag-kaon-kaon dito dapita sa Ultrawind sa Mountain Resort. Nakabalik na siguro karon, relax na po siya, relax. So, ingon na, no? Ay gyud og pagsalig, pare, wa may mapreso na ng utang-utang, pare, okay lagi. Dabi ko naka-issue ka, kaya na may uban ka ron, uso na ron. Siya magpautang ko, pare, pero mag-issue ka og kaneng post-dated check. Oo. Siya mo ba, pare? Mo gyud. Di ko makapautang, ni mo, pare, o wala na. Sigurista masad. Nga naman, kadagan na siyang atubang nga kaso siguro, siging paningil, gakapagaw na siya og remind sa nangutang. Kano sa ba mo bayad? Uy. So, munang estilo karon. In fact, munang modus karon sa mga lending company. Dinis sa tuwa. Di ka basta-basta maka-loan or maka-baylo. O gapuson sa nimo ang imong kagulingon. Okay? Sige. O, lain nga hiskutan na to din sa ato nga pagpanaguban. O, dili, hiskut ko dili pag paminaw sa uban pang mga pangutana. Diri sa pikas na pangutana. Amo ba? Sige, direta. Atong silipon kay kasinyas na to diri si Guan. GC. Be? Noda Veritas, good PM. Sir, unsay kalainan sa plunder and graft and corruption case. Alright. Kini sila, pareho yun, graft and corruption. Ang plunder, usa kini kabalaod. Republic Act 7080. Ang magatubang sa kaso nga plunder, katong nakakawat og 75 million ka pesos onward.
Sa una 50 million man nausab, girevise nila. So nasabtan ko nga gihimo ng 75 million. In other words, kung ikaw pananglitan, surambaw kay kang dako, imong gitinuntuhan ang gobyerno, nakahakop ka og kwarta gikan sa gobyerno nga 75 million ka pesos, pwede kang isumbong og plunder. Diya sa plunder, malakip ang nakikonspire, huygo-huygo nimo. Panalitan, government official ka, taga DPWH ka. Panalitan ha, DPWH ka. Gisumbong ka og plunder. Pagkaibaw nimo nga naay pwede nga kaso bato kanimo, mangangin ka og tao. Siya di mo lang ako'y gabuhat nini sa krimen. Kontraktor may tudlo na ko. So, private individual, kontraktor. Pwede ba ang kontraktor ma-charge pod o plunder uban sa usa ka public official isumbong lugar sa hukmanan plunder? Yes. Basta lang din na to balimtan nga kini sila nakikonspire, nakikunbuya nga ilang luglogon nila ang gobyerno, panapio nila. Unya ang threshold silbi nga mo igabayan nga ma-qualify ka sa plunder nga kaso 75 million. Labi karon kining kaso sa flood control projects, bilyones bay. So grabe gini nga plunder. Unya sigurado ko ang mga kontraktor appeal niini. I think ang usasa na igo nila ni nga kaso silang Indrile, Jinggoy o si kinsa ni si Budots, si Ramon Revilla. Nakalingkawas na dayon sila. Murag plunder ang ilang itubag na ito. Na graft and corruption. Ang graft and corruption, related na ni sila. Ang graft and corruption, doon ay specific nga balaod ni ini. Ang plunder na asam, no? Republic Act 7080. Ang graft and corruption, doon na po'y specific, special law, may tugod ini. 1960 pa napalabang ang maong balaod sa Kongreso. Gatawgon na og RA 3019. Republic Act 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kanang plunder, by all means and for all intention and purposes, it's all about graft and corruption. And so dinhe, gidefine unsa ang graft and corruption ubo sa RA 3019. So pwede sa ka masangit ka na nga mao nga kaso. Puros kini mga special law. Ang plunder, bag-o pa ni nga balaod, panahon man ni Irap man siguro. O ni, marag panahon ni Irap. Ang Republic Act 3019, December of 1960 pa kini nga balaod. Wa pa matawo ba nini? Kini nga graft and corruption. Pero paminawa ninyo ngayo, naabay gibitay sa graft and corruption? Naabay nibutalid sa graft and corruption? Gasukol ni sila bay? Abot pa sa Supreme Court. Ingnon pang Supreme Court, bakak man ang sumbong na mo, sir, o mga justices, honorable justices, kanang sumbong batok ni mo, dako kay ng bakak. Makalahutay man sila og hire og abogado, kaya ka naman sila sapi na kawat. Para na ning plunder. Kung mag-istorya ka bilyones sa kapisos, inyong pagtanaw na ng bilyon, magulang lang nagamay sa kalibo. Dili.
Mao na siya in answer sa mao nga pangutana katong gipadangat nga pangutana. Mao na sila ang kalainan, sir. Oo. Sa graft and corruption kuane matawag na to nga nagkalalain ng mga elements diha sa graft and corruption nga pwede ka maigo o mafailan ka og sumbong. Bisan nga ni maghatag ka lag pabor, graft and corruption ka na dayon. Para na mga biding-biding. Kanang mga biding-biding, kon, pagbid ni mo na unya nabantayan sa mga tao, nga ang pagpagayon ni mo og bidding, mura nakapabor sa ka-kontraktor. Was there a crime of graft and corruption under Republic Act 3019? The answer is yes. Kay makita nimo ang mga requirements, elemento sa graft and corruption, makaingon ka part nga murag all-embracing. Tanan mahakop. Dili pare sa plunder, nga gabantayan, ang imong nakawat, 75 million, pwede ka na, managinot, mafailan ka o sumbong. Sa graft and corruption, grabe. Magbidding. Kanya, nasuta sa mga himantayon, masinahon. Nga, lak. Mura man og disadvantage sa atong gobyerno. Alakan sa gobyerno nini. Pwede ba ang responsable nga official nga nangan nagkandak o bidding manubag nini? Yes. Kadi man mosugot ang gobyerno under Republic Act 3019 nga malakansi. Kinanglan dili gyud malakansi. Igon na ng diferensya. Uy, wa natay panahon og oras. Salamat na lang sa inyong pagsunod, paminaw kanunay din sa ato nga programa o ato nga ibatbat di kaninyo ang importanteng hisgutanan karon ni Ma'am Girlie sa alas 6:30 takna sa kagabion. Sa diri sa pikas nga linya sa nangutana, thank you so much. Belated happy pista ni Mudiha, no? Ug asa ka man ugaling dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang hisgutanan paminaw. Mao ni paminaw ha kay Bernes karon. Katapusan na ni nga episode sa programang ipadagan sa programang kalipay nga Mulahutay. Gugma ang naghari sa paraiso. Kayugot ang naghari sa imperno. Usbon ko. Gugma ang naghari sa paraiso. Kayugot ang naghari sa imperno. Mao ni ang hisgutan na ni Ma'am karong gabi alas 6:30 din sa Radyo Ultra sa programang kalipay nga Mulahutay. Sangan sa tungkuyog karong gahapon na si Jesse James diri sa Pikas nga Lawak. Uban pod ni Congressman Lordan Suan sa District 1 sa Cagayan de Oro. Ang ato ang chairman sa Committee on Public Information sa House of Representatives o ni Aga Suan Kagawad, member sa City Council din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, padayon Pilipino. Kami magaingon, ang tao galimpyo kasing-kasing, dili matarog, tigalim maglisod, apan dili mahulog. Tagasalamat, maayong hapon.